So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa sa mga napakasaklap ho, isa ho sa napakapangit na nangyari sa history natin dito sa Pilipinas. Ang Tacloban shooting mga kahombre ko. Naku po, Diyos ko Lord mga kahombre ko. Paano nangyari na isang 14 anyos at 15 anyos ay nakagawa ho ng karumal-dumal na krimen mga kahombre ko? Dahil sa trahedyang nangyari sa Tacloban school shooting kung saan dalawang menor de edad na sospek ang pumasok sa campus at nagpaula ng bala sa loob ng isang silid-aralan gamit ang isang 9mm pistol at isang 38 caliber revolver, nakakuha ang PNP Crime Laboratory ng humigit kumulang 40 na basyo ng bala sa crime scene. Ang isa ay naaresto sa crime scene habang ang isa naman ay nahuli matapos ang maigsing manhunt sa kalapit na komunidad. Ayon sa PNP, pamangkin ng isang pulis ang isa sa mga 14 anyos na suspect. Anyway, mga kahombre ko, yan ho yung recap. Alam naman natin na dahil dito, napag-usap-usapan tuloy si Kiko Pangilinan, mga kahombre ko. Dahil siya nagsulong ng Republic Act No. 9344 kung saan ang mga may edad 15 pababa ay exempted o ligtas sa criminal liability, mga kahombre ko. Gayunpaman, agad na naglabas ng pahayag si Senador Kiko Pangilinan ukol sa nangyaring shooting sa Tacloban. Pero mga kahombre ko, dito naman ho sa Republic Act 9344, kumbaga may marami yan, mahaba ho yan mga kahombre ko, dapat intindihin yan. Hindi naman sa ligtas sila sa criminal liability, kumbaga mga kahombre ko, sa umpisa lang, pero rekta sila sa DSWD. And eventually, kakasuhan o sasampahan sila ng kaso pag 18 anyos na ho sila. At doon, mga kahombre ko, maililipat na sila sa tunay na kulungan. Kumaga, pansamantala, re-rekta sila sa DSWD. At hindi ho sila pwedeng husgahan ng judge o ng RTC o ng kahit prosecutor dahil sila nga, mga kahombre ko, ay protektado ng Republic Act number 9344. So in short, kung ikaw ay 14 o 15 pababa, hindi ka nila pwedeng kasuhan sa ngayon. Pero idedetene ka sa DSWD, sari-saring mga bagay ang iyong matututunan doon. Alam mo yun, ibabalik nila, itatry nilang ibalik yung sanity sa'yo. Kaso eventually, pag nakaabot ka na ng 18 anyos, magiging very, very liable ka na. At doon mo palang sisimulan, panagutan ang iyong problema. Ayan tanong, mga kahombre ko. After 3 years ba, or in this case, 4 years, di ba? Yung mga tao ba na naargabyado, willing pa rin habulin ang tinatawag na hustisya? Yan ang tanong, mga kahombre ko. Kasi, syempre, it's been a long while. Lalamig na rin yan sa media, hindi na yan mapapag-usapan, ang tanong, may tutulong pa kaya sa mga pamilya ng nawalan? Hindi na yun hype. Alam naman nating lahat na sinasakayan lang yan ng mga influencers tulad ko, sinasakayan yan ng mga media dahil hype pa yan. Pero pag nawala na yung hype, wala na. Tapo na, itsapwera na. Tama. Ang kawawa dito, yung mga magulang na nabiktima. Yung pamilya kasi, papaano yung hustisya? Lalo pa! At nag-aaral lang naman sila. All they wanted was to learn. At may dumating na dalawang demonyo, mga kahombre ko, na ginawa yung ginawa nila. Napaka-cruel ho ng mundong ito. Di ba? At dahil dito, mga kahombre ko, ito na nga yung content natin. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin,
huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Ina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Lumabas din sa investigasyon sa Tacloban school killing na ang 14 anyos na suspect ay adik ho sa paglalaro ng Gorebox, mga kahombre ko. Gorebox is a physics-based multiplayer sandbox video game known for its intense and explicit graphic violence. Similar to a highly violent version of Roblox, it allows players to build custom 3D maps and spawn objects, vehicles, and non-playable characters. However, its core focus is an advanced ragdoll gore engine that realistically depicts dismemberment, blood, and physical trauma from an array of weapons and explosives. Although officially carrying an rated 18 plus adults only rating, it's free to play. Availability on mobile platforms has made it highly popular and controversial among younger audiences. Ang larong ito, mga kahombre ko, klaro na. Sobrang violente ho nito, mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Highly violent, mga kahombre ko. So, ginawa niya rin talaga personally, mga kahombre ko, di ba? So, yan yung nakikitang anggulo ngayon ng CIDG at ng CICC, mga kahombre ko, baka pati NBI, mga kahombre ko. Alam nyo kung bakit? Kasi nga wala hong masisi. Kumbaga may mangyari ngayon dahil sa nangyari na to. Unfortunately, mga kahombre ko, wala hong mananagot. Kasi hindi mo pwedeng kasuhan yung dalawang menor. Dahil nga sa law na ipinasa ni Kiko Pangilinan. Makakasuhan nyo sila pag 18 na sila. So in short, pasarap buhay pa rin ho sila sa DSWD. Gets nyo ba? That's the logic of all of this. Ayan ho yun, mga kahombre ko. Kaya the government itself is trying its best. Kung papaano ba may pwedeng mapanagot ngayon na. Mapakita sa tao na may mangyayari na meron silang ginagawa na something in regard sa case na to. Dahil matindi yung skandalo to. Nakakahiya to, mga kahombre ko. Sa Amerika kasi normal lang to eh. Diba? Parang kumbaga, parang lindol sa Japan. Pero sa atin, mga kahombre ko, sa Pilipinas, hindi ho ito normal. And ngayon lang din ako, sa tanang buhay ko, nakakita ng gantong klase na balita, mga kahombre ko. So, this is quite incredible and at the same time terrible para sa gobernansa natin ngayon. Walang pwedeng gawin. Kailangan may mapanagot. At ang mananagot, ang video game. Yeah, it's real. Wala di ba? Ano magagawa? So Gorebox is a extremely violent, extremely visual na shooter game na nada-download nyo sa Android lang, and it's a web-based application, and we're investigating its links to that it's supposedly hosted by another game. So ito yung Gorebox, so ito yung kung saan yung mga bata naiinganyo because of the imagery pambata yung nakakaano sa kanya Tapos it's shooting game, tapos pag tinatamaan yung mga tao, very gory, hence the name Gorebox. Ay, yung developer ba nag-reach out na ba sa inyo after yung decision nyo to ban them? Nope, we reached out to them pero wala pa tayong nakukuhang response, and and unless they respond, the ban would continue. Hindi natin ililift yung ban. I think it has been recommended that Gorebox be banned from the Philippines. I think it should be. I think all first-person point of view games of violence should be banned. The hard part about Gorebox is there is a chat group that goes to the dark web, and they are encouraged to carry out
their frustrations or their aspirations through violence. So in short, mga kahombre ko, ang DILG ho at ang CICC ay talagang gustong tugisin itong Gorbox upang hindi na ito malaro sa kahit na anumang platform sa Pilipinas, mga kahombre ko. And maybe they are actually planning na tanggalin din ho, mga kahombre ko, yung ibang mga violente na mga laro dito. Siguro ang dami matitrigger na kupal sa internet, mga kahombre ko, dahil dito. Anyway, alam nyo mga kahombre ko, ito masabi ko lang ng konti, no? Ako naman, hindi naman ako gamer na malupit tulad nyo. Pero ako'y naglalaro din. Nung panahon ko, no, noong ako'y high school, madalas kami mga kahombre ko, kami yung mga batang 90s, okay? Pasok ho ako doon, nandun ako nung mga panahon na yun. Ako ho ay isa sa mga naunang naglaro ng Counter-Strike, mga kahombre ko. Kami yung naglalaro sa computer shop. Kami yon. Yun yung ano namin, yung generation namin, yung naglalaro ng Counter-Strike, 30 minutes, 1 hour, yun. Now, mga kahombre ko, syempre tumagal kami sa paglalaro ng Counter-Strike. Actually, natapos na kami ng eskwela. Minsan-minsan, nagkikita kami ng mga tropa. Naglalaro pa rin kami ng Counter-Strike. May ganun din naman yun eh. Di ba? Actually, mas malupit nga ho yun kasi pwede mong piliin na terrorist ka. Pwede mong piliin na counter ka. Tama? So, crazy ho to, mga kahombre ko. So, mas malala, di ba? Imagine mo, lagi akong terorista doon. Isipin nyo yun, mga kahombre ko, di ba? Eh, wala naman nangyari na kahit na anong katarantaduhan ng ganitong kalibre noon, nung panahon namin. Eh, kung gaano kalala itong larong to, mga kahombre ko, ganon din nung kalala yung Counter-Strike, mga kahombre ko, ha? O kung ano mang iba't ibang laro na nilalaro namin dati. Di ba? May God of War pa, may Battle Realms, ay ganon din eh. Patayan din po lahat yun, mga kahombre ko, di ba? Isang malaking maybe kalokohan itong ginagawa na ito nila. I still believe, mga kahombre ko, na ito'y ginagawa lang nila kasi kesa naman walang managot. Kesa naman walang mapakitang ginagawa ang gobyerno, magpapakita na lang sila ng something na ginagawa nila. Kesa wala. Ay, may point din naman, mga kahombre ko. Kesa wala. Kaso, nakakatawa lang, di ba, na gusto nila ipaban yung mga gantong klase ng video games din. Papunta na ho tayo sa hindi masyado maganda. Anyway, nagte-trend din ngayon na yung mayor, may isang mayor, mga kahombre ko, na nagsabi na ang isang eskwela sa kanilang bayan ay hindi na pwedeng magdala ng cellphone sa school. Siguro, bago nila gawin to, magkausap sila sa phone. Silang dalawa, yung dalawang minor, mga kahombre ko. Ito, magkita na tayo dito. Ito, dito, gantong oras. Siguro, mga kahombre ko, isa din tong way to prevent this thing to happen again. Kumbaga, mas mahirap na ngayon, mga kahombre ko, na makipag-communicate outside school. So, mas mahirap nang magplano. Ito, isa din, mga kahombre ko. Actually, kami, noong mga panahon namin, hindi mo rin naman masasabi na walang rape noon, walang nabubugbog, napapatay. Meron din naman. Pero nabuhay kami, mga kahombre ko, nang walang cellphone noong mga panahon na yun. So, bakit ang henerasyon ngayon ay hindi na pwedeng mabuhay nang walang cellphone? Actually, guys, kapag wala kayong cellphone, mas makakagalaw kayo, mas marami kayong magagawa sa buhay nyo. At finally, kahit papano, matututo rin kayong makipag-communicate kung kani-kanino. Diba? Hindi yung sama ng loob nyo, kinikim-kim nyo lang, nasa loob nyo lang. Hindi ba? Di hamak naman na mas maganda na ikipag-communicate ka, mas masaya, mas maganda. Diba? Yun lang naman. Anyway, mga kahombre ko, comments! Batang Quiapo plus Provinciano equals everyday violence viewed by kids and it's free. Ay, naku, napakalupit ho ng comment na to. Pero sa bagay, mga kahombre ko, no? If you reflect, oo nga, no? Kasi puro barilan, mga kahombre ko, di ba? Puro drama, puro action. O free pa! Plus, mapapanood mo pa yon prime time! Sa harap ng pamilya mo, paduduguin ko yung uso mo, okay ninam. Pa yung nanay mo nanonood, kasama mo pa yung lola at lolo mo nanonood. So, baka ho imbes, no, na iban lahat ng video game o kung ano man, mga laro na violence, di sana, iban nyo rin yung mga barilan. I mean, siguro yung ibig sabihin ng comment na to, mga kahombre ko, ha? Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo.
Gun control at sugal ang unahin. Wag yung games. There is a rating system in games. Just like the movies. Just so you know, proper parenting din dapat. Mga kahombre ko, actually. Ito yan. Dapat talaga may tamang parenting ho sa bawat bata. Unfortunately, mga kahombre ko, sa panahon ngayon, naintindihan natin na ang hirap na ho ng buhay. Kasi makikita natin na kung hindi maghahasel, ang magulang, mababaon ang pamilya. Tama, di ba? Kasi mga kahombre ko, pataas ho ng pataas ang inflation sa bansa na ito. Pataas ng pataas ang mga bilihin. Ngunit, ang sahod ay pababa ng pababa o na may maintain lang. So, anong ibig sabihin nun? Dadagdagan ngayon ng ating mga kababayan ang oras nila sa trabaho o ng sa hustle nila, side hustle, para lang makasurvive. Ano naman ho ang downfall nito? Wala ng oras ang magulang nila para sa mga anak nila. Nakakalungkot. Yan yung problema, mga kahombre ko. At yan, mga kahombre ko, dahil hindi mo na na-check ang mga anak mo, gagawa at gagawa ang anak mo ng something to do. Or else, even the parents itself, para lang medyo tumahimik sa household, eto na yung iPad mo, eto na yung computer mo, maglaro ka. Eh wala, pagod ka na rin eh. O, diba? So, ang hirap, mga kahombre ko. Hindi ko alam kung sisisihin ko ba magulang, sisisihin ko ba utak ng anak, sisisihin bang gobyerno, sisisihin na naman ng presidente, ewan ko. Sino-sino na naman sisisihin natin dito? I don't know, man. Ang gulo, mga kahombre ko. Bawat anggulo ay may katwiran. Ang hirap, mga kahombre ko. O, eto, comment! Walang masisisi. O ba? Puta, parang ako sinasagot itong comment, ha? Eh, kahit sa ang anggulo tignan, kapabayaan ng magulang ang dahilan kung bakit naging violent sila. Tignan nyo na lang kaming lumaki sa Dota, Crossfire, Battle Realms. So, yun, nasabi din niya. GTA, God of War, Assassin's Creed, my favorite. At iba pa! And now, I am still playing Valorant at Wild Rift. Halos lahat sa amin naging mabuting miyembro at napapakinabangan naman ng lipunan ngayon. Depende yan. Kasi baka meron kang magandang pamilya. Hindi kasi lahat, tulad mo o tulad ko, di ba? Na merong maayos na pamilya. Meron kasing iba na rebelde. Kasi kulang lang pala siya sa pansin ng magulang, pero kahit yun, hindi na mabigay ng mga magulang. Yun lang, mga kahombre ko, no, para sa akin. Pero para sa akin, mga kahombre ko, dapat talaga isulong ang juvenile justice. Para sa akin, mga kahombre ko, 15-year-old and above, dapat ho managot na sa batas. Hindi DSWD, tas ganito, tas maghihintay na ilang taon, tas saka pa pwede makasaon. Wag ho. Para sa akin, mga kahombre ko, dapat 15 years old, diretso dapat yan sa kulungan. Yun talaga, straight. Pero I think 10 years old is too young, man. Grabe, parang napaka-imposible yun, grabe naman ho yun, di ba? Pero 15-year-old and above, pwede na dapat yan. Na makulong talaga, straight kulong. Yun lang, mga kahombre ko. Na kayo, sa tingin nyo, di ba? Ano bang tama at ano mali? One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!